Okay, tingnan ninyo ang weather dito sa Alexandria. So meron siyang freezing rain, meron siyang ulan ngayong 8:45. So ang oras ay 7 na, so 55 minutes. Ito na yung ulan niya. So delikado siya dahil malamig. And ang lakas ng ulan, puro green. Yan ang freezing rain, Kita niyo yung parang violet na yan. Pink. Fingers crossed sana hindi mag-close yung highway bukas. Kasi yung snow, nandun na, tumira na. Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Esmolin, Illinois. It's been a while, no? Na hindi ako nag-vlog. Meron akong vlog ginagawa, pero kaya tamad ako mag-edit Parang ginamit ko yung mga ilang araw na magpahinga. Wala mo ng editing sa videos. May mga vlog ako pero I think hindi ko na siya papakita dahil nalipasan na siya ng araw. Sorry. Sipon. So anyway mga choy, nandito ako ngayon sa Moline, Illinois. East Moline again. Kasi I think nakapag-load ako ng isa dito bago bumiyahe ako sa Washington. Kasi halos ang daming load ni Q-Line doon, yung binaba ng barko. So doon kami nakafocus sa Washington, Sunod-sunod yung biyahe namin dito. So ngayon, this year, ito yung first time kong bumalik ulit dito. This year. January, I think nagbiyahe ako ng January dito. Not sure. January, yeah. Ito yung pangalawang biyahe ko pala dito. So John Deere, mga combines. Ang dami na naman nilang ginawa. Ang akala namin ay dadalhin na sa Mexico doon ang production ng combine, blah blah blah, dahil yun ang balita, yun ang sa news, sa YouTube. Pero wala, nandito pa rin kami nandito pa rin sa Moline ang kanilang production. So after ng Valentine's Day, February 15, the next day, Sunday, umalis na ako ng bahay. And isang gabi lang ako natulog doon. Kasama ko lang sila sa Valentine's Day. Kasi kahapon, Sunday ng Sunday, pinilit ko makarating malapit lang naman siya, may almost 7 hours na drive. So hanggang doon sa malapit sa customer, Sipon. So kahapon pala ako na-unload dun sa customer ko na lumber. Then kahapon after ng unloading, diretso ulit ako dito sa Moline para mag-pick up ng load today. Then tapos na ako dun sa labas, naayos ko na lahat ng mga kailangan i-prepare para pagtawag sa akin kung anong bay. Ready na ulit ako. But mga chuy, merong bagyo ngayon na sasalubungin ko sa somewhere in North Dakota. Merong bagyo. Akala namin tapos na dahil init na tunaw na yung mga snow. Hindi pa tapos ang laban mga chuy. Hindi pa. So may bagyo na naman na parating na I think ngayon or ngayong araw na to o sasagupain ko bukas. Pero hindi pa rin sure kung makakalusot ka ng North Dakota kasi pag may ganyang malakas ang bagyo,
sinasarado nila yung highway ng North Dakota papuntang Pembina, papuntang Canada. Sinasarado nila yon para iwas disgrasya. Close, everything close, oversize, close. Pero may naisip akong ruta na kung saan dadaan ako doon sa aking permit. Doon ako magpa-permit para hindi ako maabutan ng sarado sa North Dakota. But titingnan ko muna kung yung ruta na yon, kasi gigilid ka lang ng North Dakota, under pa siya ng Minnesota na area. Then lalabas ako doon sa may binibilhan ko ng sigarilyo sa Pembina, malapit na sa border, 4 kilometers sa border. Doon ako lalabas. But titingnan ko kung okay yung kalsada na daanan, dahil oversize, and then baka kung anong mangyari doon sa na. But anyway mga choy, kumusta kayo? Kumusta man mo? Unsa may inyong mga kwan? Siguro I know na naghulat mo sa kuang nagulat mo sa kuang videos. Yeah, pasensya na. Basta katong Sunday, Monday, ngayon na Tuesday kasi kahapon January 16 ay holiday, family day ng Canada lahat, so walang opisina. So yung mga araw na yun, ginawa kong pahinga yun, na wag mo na akong mag-edit, wag mo na akong magpakapuyat sa editing. Then ngayon lang na parang okay, I'm ready to show up, na pwede na ulit vlog na ulit tayo everyday vlog. Bawat milyaheng tinatakbo ko ay may kasamang storya, the story of the road. Kung ano nangyari, no? Pasensya na ulit sa mga spectator ng Ice Road. Talagang in a split of seconds nag-decide sila na okay, hindi na natin pakyatin yung tatlong driver natin ng flat deck. So wala, dismayado lahat. Hinihintay ko lang, alas 7 na ng umaga, nakapag-check-in na kami doon sa loob. Kaya naghihintay na lang kami ng text messages kung saan kami papasok na bay, kung anong bay. It's my time to get inside. Burdagol brother is here mga choy. Bay 1 daw, Bay 1. Yung iba dito kaya nagtatagal dito sa kargahan dahil dito na sila lahat nagsisecure sa loob eh. Tinatapos nila sa loob yung securement. Pwede kang maglagay ng 4 na chain and then sa labas mo na tatapusin. Kaya ang daming naghihintay dun sa labas.
sure ko lang. Dan mga choy, ganun lang ba pagpasok? Nakaready na lahat ng mga chain, binders, shackle. Alam mo na kung saan ilalagay. Pagkalagay, lagay ng 4, secured. Slowly labas ng loading, then tatapusin dito sa labas para yung iba doon na nakapila makakapasok na agad sila. Hindi yung tatapusin mo lahat doon sa loob na pati paglalagay ng oversized load sign. Naghihintay din yung mga mga ibang driver eh. Ganun lang mga choy. Saglit lang bakante agad yung Bay 1. Yung mga truck doon na hindi pa nakapagkarga, makakargahan agad sila dahil nakalabas ka na ng loading. Isipin mo rin yung ibang driver ba, no? Aray.
dito dyan. Meron po. Ito magbibigay ng puwersa para makakuha ka ng more speed. Bilunin dito. Tapos na. Tapos guys.
arriving at Love's Davenport on the right. Hinuhuli ka pag overweight dito. Much weight. Kaya kailangan meron ka laging timbang. Please drive to highlighted route. Compare ang timbang. Kailangan sentro mo lahat ang steer. Yup. So may nakalagay dito dahil sa apps kami nagtitimbang. Again, sa mga hindi pa alam, and lagay mo lang yung number 1648, location Davenport, confirm. Fuel line tracking 1644. Make it sure na itong mga details ng truck ay sakto dun sa trailer, truck number, kasi pag once nasita ka, tapos yung timbang mo, yung trailer mo hindi match dun sa papel, ay delikado ka. So may bayad siyang $14 USD. So ngayon titimbangin na niya, nakakonect na siya sa apps. Itong aming apps nakakonect na dito sa timbangan. So hindi mo na kailangan magpindot-pindot ka pa doon ng tatawag ka, hey, first way, reweigh. So processing, ito na. So over ako ng 2,800 pounds and over din ako sa trailer. So overweight ako, umabot siya ng 96,400 pounds. So download ko siya para meron akong kopya, pero nag-i-email naman siya eh. Then ngayon, wala pa naman nakasunod sa likod. Lalagay ko siya sa overdimensional. Sa overdimensional namin na apps. 75 with 12, 6 height 14.1. Total weight niya ay 96.88. 487. 710. Check ko lang ulit. Okay, meron na nakasunod sa likod. Ayan. Basura. Bago kami mag-alis ng timbangan, I mean sa gas station, ang dami pa namin mga seremonyas, mga chuy. Kukuha pa ng kape, washroom.
7-Eleven, ang daming ano eh. Ang daming mga paperworks. Then may tinatawag ko siyang group axle weight. Load 3. 36. And then 47. Yun. So pag na-send mo na yan sa, pag na-send na siya sa ilag namin, marireceive na ng permit. Then gagawa na sila ng permit ng Minnesota. Kasi meron lang kami permit dito sa Iowa, hanggang Iowa, pero pagdating ng Minnesota kailangan meron kami permit ng by axle, kung ano yung axle weight namin. Pupunta lang ako sa loob para kuha ng kape and then bili ng pampabango ng truck. Ginawa na agad nila yung ano, pagka-send ko ng Minnesota timbang, di ba? Ginawa agad nila yung Minnesota at saka yung North Dakota. Meron akong permit all the way. Sarap na kape. Kaya pag once na nagpatimbang kami, hindi ka pa nakapagkape. Kumuha ka na ng kape, kumuha ka na ng gusto mong kunin. Kasi the next stop mo, ang susunod mong stop ay mamaya ng gabi. Mamayang magtigil sa gabi. So meron na yung Manitoba, meron na yung Saskatchewan. Come on. So ang gagawin ko ay kukuha ako nung exemption ng aking driving para hindi na ako mag-brake mamaya. Meron akong 10 hours and 10 minutes. Hindi ko na kailangan ng 30 minutes mamaya. Kukuha ng kape, everything na gusto mo lang kunin, tirahin mo na. Kasi straight tong biyahe ngayon hanggang makalabas ka ng Minnesota. Lagi siyang i-review kasi minsan kahit na-update mo na siya, para siyang buang. Gusto niyang mag-kanan ako dito, pabalik. Buang talaga. Pwede naman kumaliwa dito and then I-80.
you today? Yeah, you're welcome. Yeah, God bless. Akala ko babae, akala ko lalaki, puro ang tawag ko. Babae pala. In 900 meters, turn left on I-80 East. Yung aking kasama ay wala na. Wala pa ako sa kalahati ng aking biyahe mga choy. Papasok pa lang ako ng Minnesota. But yung aking fuel almost empty na. Empty. No, wrong. It's half ng tank. Ang lakas ng hangin. Merong bagyo ngayon nagaganap sa Canada. Yung buntot niya nandito sa may Amerika. Oh, nasa likuran ko pa pala si yung kasama ko kanina. Nasa likuran pa siya. Si Clark. Yan, diretso yun. I think. Yeah, diretso nga siya. Yun mga chuyo. Diretso siya, diretso. Check muna ako. Lamang sa 6 hours and 17 minutes of remaining drive time. ay yakapin mo ako. Lakas ang hangin. Lamig na konti. Sobrang higpit to kaya not sure kung gagalaw yan. What's this? Makakalusot pa ako ng Minnesota. This is Minnesota. Pero ang kailangan kasi dito yung reflectorized na oversized load. Pero kaya pa siyang itawid ngayon.
Kung aabutan ako ng gabi today, lalagyan ko na ng ano, matibay ito. Machoy. Yeah, hindi basta-basta nahulog yan. Mamayang gabi, magagamit ko yan eh. drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a
got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. Guitar. Yeah. All right. Wouldn't lie to you. Doesn't matter what I do. She's got a hold on me. Ah. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country Arriving coordinates on the left. Habang tulog pang mga tao. Gusto ko na sanang tumigil dito, pero I think wala na akong space. Yun mo, may space doon, no? Pwede. Pwede na siguro akong tumigil dito. Itong isa nasa left side, dahil sarado yung isang pump, pwede ka mag-stop dyan, pwede ka matulog dyan dahil hindi naman siya gumagana. That's smart idea. Maninigurado lang ako dahil ayokong matenga sa highway.
na maubusan ako ng crudo. Dahil mahirap. Sabihin ng opisina, oh, ba't ka naubusan ng crudo? Unlimited naman yung fuel niyo. Okay. Tingnan ninyo ang weather dito sa Alexandria. So meron siyang freezing rain, meron siyang ulan ngayong 8:45. So ang oras ay 7 na. So 55 minutes. Ito na yung ulan niya. So delikado siya dahil malamig. Yan ang lakas ng ulan, no? Puro green. You know, yan ang freezing rain, no? Kita niyo yung parang violet na yan. Pink. Yung nakalagay yung mix. So may ulan siya. Ulan hanggang Fergus Falls. So maabutan ko kung diretso ako ng lakas pala, oh. Kung diretso ako ng Fargo, kasi meron pa akong 2 oras. Fargo from here is abutan ko is a big shift. No, not big shift. Loves Synix 29. So yung Synix 29, Please drive to highlighted route. so that's around 183. So kayang-kaya naman siya kasi meron pa akong 2 oras na driving. So 1 hour and 41 minutes. Pero kita nyo na umuulan na, oh. Meron na siyang patak na ulan. Ayoko nang sumugal. Yeah. Kita nyo ang Fargo, grabe ng snow sa Fargo, oh. So from here around alas 7, alas 8, then alas 9 ulan na, ulan. Yan na siya, oh. Namuuna yung ulan. Mag-next na siya hanggang Fargo. So probably bukas nito ng umaga sarado itong highway ng 29. Itong highway ng 29 na to papuntang Canada. See? Meron siyang freezing rain na kasama. May freezing rain. Kita niyo yung dark, that's snow. So itong area na to malamang bukas ang Fargo sarado to. So binabala ko sanang sarado din dito sa Brixton, no? Tatamaan din ng snow, eh. Yan, no? Kita niyo yung kapal niya, di ba? Ay nako. Dito na lang ako siguro para just in case kung anong mangyari. Merong truck stop, merong shower, may pagkain, safe ako. Yan, lakas ng snow. Papuntang Regina, galing ng Bismarck, and then papuntang Winnipeg, papuntang Fort Mac. So maninigurado na lang ako. Have a good night, guys. Okay mga Choy, papalipas na ako ng gabi dito sa Alexandria sa pilot kasi yun nga, sabi ko ayokong aabutan ako ng ulan, eh, pag ididiretso ko hanggang Fargo tonight, kasi kaya siya hanggang Fargo, bibirahin ko. Tapos yung hangin kasi patulak sa akin papuntang Fargo yung hangin, hindi ko siya salubong. Kanina salubong ang hangin, kaya ang bilis kumain ng fuel, halos kalahati na agad. Kasi ang estimate ko pag galing ka talaga ng Esmolin, ang refuel ko niyan ay sa Grand Forks. But kanina ayokong makikibaka kasi ayokong maabutan ako ng closure sa I-29 tapos wala ka ng fuel. Kasalanan mo na yun, hindi kasalanan ng kumpanya yun na ba't ka naubusan ng fuel. Kasi you make it sure na every time na alam mong may mga harsh na weather condition, make sure na full tank palagi, kasi just in case hindi mo alam kung kailan magbubukas or kung mag-closure yung highway. So tumigil ako dito sana para mag-refuel, but nakita ko ang next kasi na I think ang next na rest area nandito lang sa unahan, and then meron pang isa bago mag-Fargo. Pero kung titigil ako sa rest area, dito na lang ako, kasi kung sa rest area in case magkasarado-sarado dito sa I-94, merong truck stop, merong shower, merong washroom. Meron namang washroom sa rest area, but
I think mas secure pag nandito sa truck stop. Just in case lang, just in case. Fingers crossed, sana hindi mag-close yung highway bukas. Kasi yung snow, nandun na, tumira na. Binira na ang Fargo ng snow ngayon. Then, malamang sa malamang, pagpasok ko ng Canada, nung umalis ako, napakaganda ng weather. Pagpasok ko ng Canada, puno na naman ng snow ang highway. Huwag sana magsarado ang Trans-Canada 1 papuntang Regina. Kasi pag nagsarado, wala na. Lalo nang madidelay yung aking delivery sa Saskatoon kasi papunta ng Q-line tong load ko. So yeah, nag-decide na ako. Mas magandang safe than sorry na wala akong ano dun, wala akong amenities dun sa, mga service dun sa along the way sa rest area. No? So I think good choice aking ginawa. I don't know kung tama ba yung ginawa ko, kung sa inyo. And nagluto na rin ako ng kanin para tonight. Kasi ilang araw na akong hindi nag-rice. Kailan bang last? February 14. Ang kinain ko lang doon ay pancit. And 15, Sunday, wala. And kahapon, wala din. So ngayon pala ako kakain ng rice. Para puro lang ako tinapay, puro lang ako biscuits. And ano pa bang kinakain ko? Yung pasta, yung ginagawa ng aking asawa. Yun ang aking binabanatan, yung parang spaghetti style ba. So ngayon, nagluto ako ng rice para matikman ko naman yung yung niluto ni Manoy na binigyan pa niya ako ng ulam. Kasi nga, sabi ko na, iluto mo ako ng ulam kasi papuntang Ice Road. So nandito pa yung beef stick. Hindi ko pa natikman yung beef stick ni Manoy. So tamang-tama itong aking napakasarap na kanin na bagong luto mamaya-maya, then plus beef stick. Suabe ang isang gabi. So anyway, bibitawan ko na kayo mga choy. Pasensya na kung medyo ilang araw hindi ako nag-upload. At least nakapagpahinga ako ng 2 nights. 2 nights ba? Yeah, 2 nights ako napagpahinga. Maaga ako natulog. Wala akong iniisip kundi matulog, pahinga ang katawan. Then ngayon, balik ulit tayo sa ating programa, series Everyday Vlog hanggang makarating ng Saskatoon sa So nagpahinga lang talaga ako para fresh yung aking mga gagawin na vlogs dahil wala man ako may content sa inyo yung Ice Road dahil wala na nga. So nag-iisip ako kung anong pwede or ano yung pwedeng ma-attract kayo sa mga gagawin kong daily vlogs again dito sa channel na Pinoy Trucker. Have a good night, keep safe guys. Amping mo tanan and I'll see you guys on my next vlog. Good night.